ano kasi, yung pera ng collaboration na gastos nung isang humahawak. Kaya yung nagkaroon ng problema sa collaboration, malaki daw ang nawala. Sabi sa akin sa 300,000 daw. Hindi ko pa sure kung ganun kalaki. Pero totoo yung nawaldas yung pera para si Sana yun. Kaso, yun nga, wala kang magagawa. Yun nga ang problema dun. At mukhang hindi na isoli lahat. Kasi, mo na, kaya pala nanahimik siya. Kaya pala, wala na dati-dati nagpupunta pa sa amin yan Yung pala, naigastos na yung pera. Naku po, Diyos ko. Malaking problema yan. Sipin mo kung umabot ng 300,000. Saan mo kukuha yun? Shoutout guys! Kumusta po ang lahat guys? Kumusta po? Good morning po sa lahat, Good afternoon, good evening po sa lahat. Saan man kayo naroroon ngayon, Saan mga panig ng mundo kayo naroroon ngayon. Magandang araw po sa lahat. Walang mangyayari kung sila'y papansinin mo. At meron po tayong topic ngayon, At ito na nga po yung sinasabi natin, guys. Wala lang magawa kaya sila'y Walang sekreto, na hindi lalabas at lalabas po. Matagalan man yan, pero talagang lalabas at lalabas po yung mga sekreto na itinatago dyan. No At ayun nga po, guys, ang topic po natin ngayon ay tungkol doon sa naging live dati, ni Ma'am Ka-Foodie. Ito po ay naganap, bago ang birthday ng ating Lady Beyonce. Hindi lang ito naging maingay kasi pinalampas muna natin, yung pagdaraos ng birthday ng ating Lady Beyonce. At ito po ay yung nag-blind item po dito, si Ma'am Ka-Foodie. At yun po ang ating topic ngayon. Pero bago po ang lahat, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. At belated happy birthday po sa ating Lady Beyonce. At eto na nga po, panoorin po ninyo ang naging live ni Ma'am Ka-Foodie noong mga araw na yun, nag-blind item po siya tungkol dito sa issue. Eto po, panoorin na po natin. Guys, yan. Kung matamaan ka sa post, ikaw yun. Pero kapag hindi ikaw, na-call ka lang. Call ka lang. Love lang po. Yan. Oo. Huwag kayong guys, huwag kayong mag-react kaagad. Kung mag-react kayo kagad, ikayo na po yun. Kaya huwag kayong, kung ano po yung masasabi ko mamaya, huwag kayong mag-post kasi mahalata nila na kayo po yun. Yan. Magtanong ng marami para madulas si Ma'am Ka-Foodie, Rosalski TV. Ay, antayin mo Rosalski TV. Makukontent mo ito. I'm sure. Si Gigas Girl, ma'am? Ay, hindi. Asli, 25, hindi. Hindi si Gigas Girl ito. Iba ito, guys.
Ito is may time pa naman guys. May time pa naman. May 3 araw pa guys. May 3 araw ka pa. Ito lang masasabi ko ba? May 3 araw ka pa. So, gawan mo na ng paraan. Yan, kausapin mo na yung makipag-usap ka para matapos yung problema na yan. So, ang masasabi ko lang, kung ikaw isang admin o founder, o ikaw isang treasurer, o ikaw yung tagahawak ng pera sa inyong GC, pinagkatiwala yung pera sa inyo. Huwag nyong guys, yun is hindi nyo pera. Ito lang masasabi ko, bawat isang grupo, maging transparent tayo lahat, in and out na pera. Yan, in and out na pera. Walang pangalan dito, huwag nyong saluhin kung sino kayo. Kung mag-post kayo, may alam kayo dyan. May alam kayo dyan. Yan kasi, mind pamuri. So, hira na yan. Kasi, balita ko guys, hindi natin alam. Balita ko kasi, parang kinonsinti pa yata Kinonsinti pa yata guys. Kinonsinti pa sa ginawa o hindi nila inamin agad sa grupo. May nababasa akong parang maraming nakakalam dito guys, no? Maraming nakakalam, no? Hindi yata alam ng ibang reactor ito. O tahimik lang din sila. Si Rowaski TV hindi din siguro alam. Baka At ayun guys, no, ang blind item ni Ma'am Ka-Foodie. At nabanggit pa tayo doon, guys. Pero hindi ko naman yan ni-reactionan kaagad kasi iniintay muna natin yung iba. Ayaw nating manguna diyan, guys. At alam ko na rin ito, guys, dati pa. Kasi meron po akong nakausap dito at meron pa nga siyang isinend sa akin na recorded boses niya to na parang isinend sa akin. Bago pa nag-live si Ma'am Ka-Foodie, alam ko na po yan, guys. Pero maganda yung nasabi ni Ma'am Ka-Foodie diyan na talagang maging transparent po ang lahat. Kailangan walang lihiman dito. Lalo na kung involve halos lahat ng GC or collab. Sa collab po ito, guys. Dapat dito wala kayong nililihim kahit isa. Kung ano man ang nagawa nyo ay kailangang malaman ng bawat miyembro. Kasi pinagkatiwalaan ka dyan, dapat talagang mapapagkatiwalaan ka. Diba? Tama si Ma'am Ka-Foodie na talagang mai-content ko ito guys, pero hindi tayo nanguna, guys. Ako'y walang kalayaan. At maganda naman yung ginawa ni Ma'am Ka-Foodie doon, binigyan niya ng 3 days na palugit para maibalik ang pera, 'di ba? Yung nagastos niya. Kaya lang hindi ata na ibalik lahat, guys. Kaya napilitan din si Boss B na mag-live at itapik yan, guys. Natawag ang barkada, sakali na'y sasama, lagot na naman paglarga. At eto po yung live ni Boss B dito at ito po yung nasabi niya, guys. Sa utos na busis ko, ang lakas na kasi ganito yung mga kaibigan at bakit natin kasi ako naguguluhan maigi mga kaibigan, mga kalig kasi
nakikipag-usap tayo sa mga kabi-kabilang side, mga kaibigan, mga kalingap, hindi natin maintindihan ang buong katotohanan. At hinahanap natin kung ano ba talaga yung katotohanan kasi nasa kalingap tayo. Kasi ako, mga kaibigan, ang totoo, kahit ni isa sa atin sa mga team kalingap ay ayaw natin na babagsak at mapapahiya. Pero ang tanong, mga kaibigan, okay na boss, ang tanong, mga kaibigan, bakit kinakailangan tayo ay magkaroon ng lihiman? Ano? Kung meron kayong inireklamo, mga kaibigan, sa akin at tama naman yung inireklamo sa inyo, ay sagutin ninyo ng maayos. Hindi yung ako'y naguguluhan, mga kaibigan. Ako yung naguguluhan. Dahil ang sumbong sa akin, hindi pa okay. Hindi pa okay. Kasi ang sabi ko doon, para maging okay, dahil malaking nawawala, ay mag-settle tayo. Mag-settle tayo ng, ng date kung kailan. Ngayon, ang sabi naman ng isa, okay na. Bago pag tinanong ko doon sa isa ay hindi pa okay. Kaya ako, mga kaibigan, mga kalingap, ay broken heart na, ay broken pa rin ang pag-iisip sa mga bagay-bagay. At ako ay nagtatanong, ako ba ay dapat ninyong paglihiman ng mga bagay na yan na pilit nating inaayos, mga kaibigan. Pilit nating inaayos para hindi na tayo magtanong. Ang problema ay naglilihiman nyo ako. Pinaglilihiman nyo ako ng katotohanan. Hindi masama na sabihin niyo sa akin kung ano yung katotohanan. Kasi tao lang tayo na nagkakamali, mga kaibigan. No? Tao lang tayo na nagkakaroon ng pagkakamali. Merong pinagkakagastusan at hindi natin masabi kung tayo ay magkakamali sa susunod na henerasyon or sa ibang pagkakataon. Kikita. At ayun guys, no? At talaga nga nagsalita na rin si Boss B dito, kasi medyo nalilito na siya at naguguluhan, Siguro magkabi-kabila ang natatanggap niya na mga message or mga screenshot ng pag-uusap, At medyo naguguluhan itong si Boss B kaya nag-live na siya, guys. At kailangan daw talaga na walang lihiman, kapag ganito po. At ngayon ay harapin Diba? Wala talagang dapat sekretohan dyan, guys. Dapat vocal, or transparent, ang galawan ng bawat isa. na sa'yo. Lalong-lalo na yung mga may katungkulan dyan, like secretary or treasurer. Ito'y may Diba? Nasa kanila ang nakasalalay yung mga lalong-lalo na sa treasurer, guys, kasi siya ang may hawak ng pundo ng bawat grupo. hangin. At ang isa pa, collab po yan, guys. Hindi lang isang grupo ang nagmamay-ari ng hawak niyang pera Lulong or pondo. Diba, guys? Kaya idiretso po natin yung naging live ni Boss B dito, Ito po. Sa akin, mga kaibigan, ay gusto nating ayusin. Pero ang ko, mga kaibigan, bakit nais pa ninyo ang magsinungaling? Ako, kasi ganito yan. Ganito. Yung kasi na yon, yung pera na yon ay alam natin na pinagkagastusan ng mga sponsor para sa birthday ni Beyonce. Mahirap yun, mga kaibigan, di ba? Ay kung nagastos natin, sa aking pananaw, tao lang naman tayo na may pangangailangan, open ako. At pwede natin sigurong pagkausapan yung mga sponsor at yung mga tao na pasensya na kung nagawa man ito. Ang problema, mga kaibigan, ay hindi nagsasabi ng totoo. Hindi raw nagsasabi ng totoo. O paano kung maayos ang lahat ng ito kung hindi kayo magtatapat ng husto? Diba? Kasi yung sa akin, gusto kong ayusin. Pero paano? Paano natin maayos kung sa palagay ninyo ay hindi pwede ko kayong pagharapin sa kaso nga lang
messenger to messenger pa lang, nagkakaroon na dapat palitan ka na hindi ka bagay presidente, sabi ni Angel. O ikaw na, palit ka na rito, Angel. Sige na, punta ka dito, dali. Nakausap ko yung isa, may hinanakit. Nakausap ko yung isa, okay na ang lahat. Paano natin maayos yan? Kapalagay ninyo. Pero ang tanong natin mga kaibigan, nagamit nga. Okay, nandun na tayo mga kaibigan sa nagamit. Nagamit dahil sa pangangailangan at kung ano pa mang pangangailangan as in nagamit. Okay, hindi naman natin maalis kung talagang pangangailangan. Ang tanong ko dito mga kaibigan, pwede nating isettle. Yun ang inasabi ko, isettle natin. Na meron tayong katibayan na magbibigay ka ng ganoon, ganito, garini. Kaso sagot sa akin, okay na. Ade, ako medyo nanahimik. Kasi, in-update ko pagkatapos ng birthday ni Bibi Beyonce, mga kaibigan, mga kalingap. Ano na lagay? Okay na raw. Hindi ngayon ako iimik. Sabi nung nagreklamo sa akin, press, hindi pa okay. Ha? Hindi pa okay. Tinanong ko na naman si kabila, hindi na naman ako sinagot. Hindi na naman okay. Ang tanong natin mga kaibigan, ano ang katotohanan? Ang hirap ayusin nang tayo ay naghahabulan. Harapin nyo ako. Para naman sa ganon, maayos natin. Pwede natin pakiusapan yung mga taong involved. Yung mga sponsor na yun, ay open sila sa lahat ng bagay. At ayun guys, no, ang naging pahayag ni Boss Bidian, sana maging parehas talaga, transparent talaga, kailangang walang magsinungaling, guys, kaya si Boss B ay talaga nga nalilito rin dito sa nangyaring ito na na issue, tungkol sa pera sana ng ni Beyonce sa birthday niya, guys. Grabe naman, hinaluan pa ng mga ganyang pangyayari. At diretso pa po natin, nag-vlog dito si Virador, at ito po yung kanyang nasabi dito, guys. Panoorin po natin. Dito na tayo mga kaibigan, mga kalingap, at yan nga yung pag-uusapan natin about sa pera na di umano ay nawaldas or nagkaroon ng gastusan, at yung iba naman ay sinasabing hindi nakarating kay Bibi Beyonce ang pera nila, at ganon din po kay Kalingap Edo mga kaibigan. At yan po yung hinahanap ng mga nag-sponsor, as in ang katotohanan dito mga kaibigan. Ang gusto nating malaman dito ay maging transparent itong si Tintin Oragon mga kaibigan, kasi siya talaga yung iniipit dito. As in, si Tintin Oragon po mga kaibigan, mga kalingap, ay umamin sa atin na nagkaroon siya ng kinagastusan na 41,000 mga kaibigan. 41,000 po yung sinasabi ni Tintin na kanyang nagastos kasi nagkaroon po ng emergency mga kaibigan, mga kalingap. So, at ayun nga guys, ang ni Virador dyan, guys. Tinukoy na niya kung sino itong sangkot dito sa issue na to. Tungkol sa pera sana ni Edo saka ni Beyonce. Pero hindi po nakarating yan dahil ayun nga po nagastos ata. Tinamin naman ni Tintin Oragon po, at yan ang sabi ni Boss B na nagastos talaga niya yung 41,000. Grabe. Okay lang naman sana na nagastos niya, pero dapat hindi niya inilihim, guys. Kailangan pang malaman, kailangan pang mag-send yung iba sa mga reactor para mabunyag to. Ganong pwede namang pag-usapan nila doon pa lang sa group nila.
At idiretso po natin yung naging pahayag ni Boss B dito. So ganito mga kaibigan, mga kalingap, kasi nga ando na tayo sa usapin ni ni Tintin Urago na nakargoon siya ng kagastusan na 41,000 mga kaibigan. Ang kwento kasi nito, yung 41,000 mga kaibigan ay nag-send or nagkaroon ng send na pera na 34,000. 34,000 ang unang ibabayad mga kaibigan, mga kalingap. Yan po yung balak. Ngayon po, siyempre, yung mga member ng sponsor na kabila, ayaw po nila pumaya. Gusto nila na mabayaran lahat yung 41,000. Ngayon, yung 41,000 na yan na sinasabi nga natin na nagastos ni Tintin Uragon, ay hindi na po naibalik at hindi ko alam kung bakit hindi na naibalik yung 41,000. As in yun po ay inasettle natin at aminado naman doon si Tintin Uragon sa mga nangyaring yon. Ngayon mga kaibigan, kaya ako ay nagugulo. So marami pa rin po ang mga lumalabas na kung ano-ano ang mga sinasabi. So ito naman po mga kaibigan ay pinapabalaan na naman ni Tintin Uragon. Ako mga kaibigan, as in gusto ko lang na maayos at magkaroon ng transparent about dito mga kaibigan. Kasi about sa mga nangyayari, ang iniipit talaga at talagang pinagpupukusan nila ng pansin ay si Tintin Uragon. So gusto kong marinig yung kanyang boses or yung kanyang paliwanag about dito. May paliwanag niya lahat yung mga pangyayari kasi siya lang yung naiipit dito mga kaibigan. No? Siya lang. So kung lahat naman yan mga kaibigan ay isisisi natin do sa isang tao, so hindi naman maganda. Kaya para sa akin mga kaibigan, total talagang mahirap i-reach out at mahirap talagang ayusin to mga kaibigan. Ang bala ko, magharap sila sa Caraba mga kaibigan. Akyat silang dalawa doon, akyat yung kabilang panig as ina-invite na natin. Hindi pa lang nila siguro nababasa. So para maging transparent, mga kaibigan. At ayun guys, no? Talagang yung nagastos talaga pala ni Tintin Uragon 41,000. Pero babayaran na sana guys, 'di ba? Ng 34,000 muna po kasi siguro wala din talagang may ibigay pa si Tintin Uragon kaya 34,000 muna ang isesend dapat. Pero hindi na nangyari yon kasi ayaw nga po nung kabilang parte na kulang ang isesend ni Tintin Uragon. Kaya gumagawa ng paraan si Boss B para makapagpaliwanag itong si Tintin at madepensahan naman yung kanyang sarili. Kasi siya ang naiipit dito, sobra. Kaya kailangan siguro ay makiisa rin si Tintin diyan kailangan umakyat siya sa Caraba. Yung hindi po nakakaalam ng Caraba ito po yung sumbungan at ito po ay yung Kalingap Radyo Balitaan guys. May mga problema dito po nilulutas guys sa Caraba. Kaya sana umakyat itong si Tintin Uragon doon sa Caraba. Kaya lang kagabi may Caraba si Boss B saka si Teacher N, kaya lang walang umakyat doon ni isa. Dapat umakyat siya doon para makapagpaliwanag siya kung ano ba talagang nangyari guys. At idiretso pa po natin yung naging pahayag ni Boss B dito. Kung kayo ay aakyat sa Caraba ay makakapagsabi kayo kung saan nagamit. Ibig sabihin, ipapaliwanag ninyong lahat yun. Yung 41,000 na yun mga kaibigan na sabing nagamit nga ni Tintin Uragon ay unawain natin siya doon sa part na yon kasi nga
nagkaroon daw siya ng emergency. Nagkaroon siya ng mapakalaking emergency na personal life niya. So, doon sa 41,000 na yun, mga kaibigan, ang need natin doon ay isettle na lang kasi hindi talaga pakaya siguro ni Tintin Uragon na maibalik yung pera na yun. So, para sa akin, pero hindi ko pera yun eh. Hindi ko pera yung 41,000 na yun, mga kaibigan eh. Medyo magulo talaga, mga kaibigan. Medyo magulo. Pero, alam ko na may mga pusong kalingap sila, so mapapag-aralan to, mga kaibigan. Grabe ito guys, no? At ayun nga, talagang sinabi pala ni Tintin Uragon kay Boss B yung dahilan. Pero mas maganda kung sa kanya mismo mangyayari kay Tintin Uragon kung ano yung dahilan kung ba't nagastos niya yung 41,000. At sabi nga ni Boss B ay napakalaking pagsubok yung dinanas ni Tintin Uragon dahil doon sa nanay ata. Siguro guys nagkasakit yung nanay at yun muna yung ginamit ni Tintin kasi wala siyang mahugot siguro At doon sa lagay na yon ay talagang mauunawaan po natin yan guys. Kasi siguro buhay na ang nakasalang dyan. Kaya kapit sa patali muna guys, di ba? At ibabalik naman yon siguro ni Tintin. Kaya lang sa ngayon ay talagang wala pa siyang maibigay. Pero dapat hindi niya rin ito inilihim sa mga kasama nila sa collab. Kasi sa collab na pera yan. Siguro naman kung nagsabi siya ng maaga at hindi niya ito inilihim ay pakikinggan naman siya ng mga membro. Diba? Kasi sabi nga ni Boss B, mga kalingap yan, diba? At mahilig silang tumulong kaya siguro maunawaan naman nila si Tintin Uragon dyan. Yun nga lang, inilihim lang niya. Yun ang pagkakamali ni Tintin Uragon. At idiretso pa po natin guys. Kaya sana mga kaibigan makipag-cooperate kayo sa akin. Ito ay para maging maayos. Ito ay para maging transparent or maipaliwanag ng maayos. Kasi mga kaibigan, sabihin naman ng iba na, Berador, dinala mo kasi sa social media. As in, ako po ay naguguluhan na. Naguguluhan na ako kasi hindi ko alam kung ano yung katotohanan, mga kaibigan. So, yun po yung aking dyan, mga kaibigan. Kasi wala namang mga channel yung dalawa. Yung mga part na yan. So, ang naisip ko, magpaliwanag sila ng sa mga member nila kasi gusto ding malaman ng mga members nila. Grabe guys, no? At sana nga makipag-operate si Tintin Uragon sana umakyat siya sa Karaba. Para naman malinis niya yung kanyang sarili. Diba guys? At yun lang ang panawagan ni Boss B sana makipag-operate si Tintin at sumampa siya sa Karaba para maliwanagan ang lahat at makapagpaliwanag na rin sa mga members na gusto ring malaman kung ano talaga yung nangyari. Lalong-lalo na doon sa sponsor sa kabila na talagang hindi nila kukonsintihin si Tintin Uragon doon sa ginawa. Marami daw alibay guys. At ayun, hanggang dito na lamang po ang ating konting topic na ito guys. Sana malutas ito habang maaga pa. Diba guys? Kung papatulan ay lalo ka lang aasarin.
dapat pala no, kana Beyonce at Edu yung pera na yon pero hindi nakarating ano, bukod pa do sa 41,000. Ba sila Asan yung hindi nakarating, guys? Na siguro yan yung sinasabi ni Boss B na itinatanggi naman ito ni Tintin Oragon. ba sila Wala tayong magagawa guys dyan kasi siya yung kalihim or treasurer. Siya ang nakahawak ng pera, di ba guys? Guys, ito po ano, bagong kanta ng Adventure PH, ano po. Pasasalamat po ni Beyonce. Guys, ito, bagong bago. Ngayong gabi ako'y nakatayo, isang dalagang handa sa bagong yugto. Sa bawat hakbang di ko magagawa kung wala kayong lahat sa aking tabi, sinta. Kay mama at papa sa inyong sakripisyo, sa mga gabing luhay naging lakas ko. Kay Edu na laging nariyan, nagmamahal, puso ko'y buo dahil ikaw ay kasama. Salamat sa inyong lahat, sa pag-ibig at gabay. Grabe guys, ang ganda ng kanta. Sa Diyos na tanging sandigan, ako'y narito dahil sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong lahat. Sa mga sponsor, supporters na tunay, bawat dasal ninyo'y tagumpay na aking gabay. Si Kalinga Prab na aking mentor at kaibigan, tinuruan akong mangarap at huwag sumuko kailanman. Sa mga kamay na umalalay sa akin, sa bawat aral ako'y natutong lumaban. Ngayon ako'y nakangiti, puno ng pag-asa sa bagong simula. Kayo ang inspirasyon ko't lakas. Wow! Salamat sa inyong lahat, sa pag-ibig at gabay na walang hanggan. Sa Diyos na tanging sandigan, ako'y narito dahil sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong lahat. Habang ako'y lumilipad sa pangarap ko, baon ko'y aral at pagmamahal ninyo. Walang salita na sasapat para pasalamatan kayo ng aking buong puso.
Salamat sa inyong lahat, sa aking pamilya kay Edu, sa inyong tiwala, sa Diyos na tanging Grabe guys, ano, ang ganda ng kanta guys. ako'y narito Support po natin, ano, Adventure PH. mamahal. Salamat sa inyong lahat. Para sa aking mga magulang, kay Edu, sa aking mga taga-suporta, sponsors, at higit sa lahat kay Kalinga Prab na gumabay sa akin. Ang awit na ito ay alay ng aking taus-pusong pasasalamat. Mahal ko kayong lahat. Wow, guys, ano? Talagang tumaas ang aking balahibo, ano, lalo na dyan sa huling sinabi, ano, ng Adventure PH, ano. Grabe, ang ganda, no? Hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.